Welcome back to this channel. Maaring natanong mo na sa sarili mo ito, pyramid scam, di ba? Or kung ano-anong binibenta online. Pero bakit parang hindi pa rin, no? Parang hindi pa rin tayo umaasenso. Magbibigay ako sa inyo ng 7 advice, no? It's a timeless investment advice na maaring ibigay din sa inyo na mga asensadong tao na same advice na binibigay ko sa mga kliyente ko. So ako si Rom, a licensed financial advisor and accountant dito sa Australia. So una, pay yourself first. So narinig mo na to, nabasa mo na to, pero importante ito. Unahin natin ang ating sarili. Kung may sahod ka, set aside mo para sa future self mo. According to Australian Bureau of Statistics, ang average income ng Australian every week is 1,800. After tax niyan, maaaring 1,300. So, alam mo ba, kung iset aside mo yung 100, unahin mo kagad, itago mo kagad ng 100, and then dun sa 1,200 na may iwan, after tax, is yun ang i-budget mo for your rent, yung 4 biggest expense natin, yung rent or yung mortgage, yung car, yung food, at yung maaaring gasto sa mga bata. So, unahin ng sarili, kahit 100 i-set aside. Alam mo ba na kung gagawin mo yan, you will be better off than 65% ng Australians. Kasi nga 65% ng Australians, the working Australians are living paycheck to paycheck, Majority daw ng Australians ay walang 3,000 sa bank account nila. So by that one strategy of paying yourself first, kahit na 100 lang yan per week, you will be better off kaysa sa kanila, That's the first advice. Pangalawa, start investing early. Habang bata, mas magandang mag-invest. Power compound growth, I run a calculation. It's I normally use, lagi sa mga video kung maaaring narinig mo Money Smart Calculator. It's ASIC designed website ito So, na pwede natin gamitin, Libre itong calculator na ito. I run a calculation. Kung finalo mo yung unang strategy natin na 100 per week. Example natin si Pedro, at the age of 25 years old, naglagay siya ng 100. Ang nilagay niya sa ASX 200 via index fund or via exchange traded funds. So, for the last 30 years, itong top 200 companies natin ng Australia are giving us a return of 9.8%. So, si Pedro, at the age of 25, naglagay sa 100 per week. Alam mo ba, at the age of 65, after 40 years, si Pedro ay nakaipon ng 208,000. Ang interest na na-earn niya because of that compound growth din, is 1,975,955. So, combined savings niya, in-add mo yung dalawa, is 2,184,055. So, naging milyonaryo si Pedro, nag-umpisa sa the age of 25 years old. Si Juan, nag-enjoy, hayaan mo na muna si Pedro, gawin ko na lang yan later on. So, nag-umpisa sa the age of 40 years old. So, 15 years ang delay. Same din ang kanyang ginawang strategy, 100 per week. Hindi niya napanood yung video ko kanina, yung tawag yung advice natin na isang magtago na 100. Napanood niya late na. So, nakaipon siya ng 130,000 from the age 40 to 65. Nagkaroon siya ng interest na 367,207. Ang combined niya, capital and interest is 497,307. So, napapansin nyo sa dalawang example na yun, na late si Juan ng 15 years is meron ng 1.6 million ang difference nila. So, it's nice to start investing early. Huwag natin siyang i-delay. Pangatlong strategy, it's not what you earn that counts, it's what you save. Hindi ito palakihan ng kita, kundi palakihan ito ng naiiwan. Dahil sa income natin, less expenses, doon tayo nakakagawa ng strategy kung magkano yung naiiwan natin. Yun ang naiiwan, yun tayo nakakapag-invest, yun tayo nakakapag-ipon. Pangapat, ride out volatility. Kung mga investors, sa mga investors na nanonood, maaaring, di ba, sa investment journey natin, may time na, or may araw na good ang market, may taon na good ang market sa property, may taon naman na hindi maganda ang presyo ng mga property or yung value ng shares natin on a daily basis. So, dapat tayo mga investor, you always think of long term. Merong example akong nabasa. It's coming from Vanguard, example nila ito. Kung nag-invest ka raw ng 1,000, na $1,000 sa Vanguard noong year 2000,
at nagdagdag ka ng 100 ulit, no? For 20 years, naging 66,000 siya, no? 66,000. So, again, no? 1,000 nung year 2000, and then nag-invest ka ng 100 per month. After 20 years, 66,000 siya. And then nag-COVID, no? Nag-crash ang market that time. Yung 66,000 in just one day, no? Kung maalala ninyo, February yun eh. February nung ni-lockdown ng Australia, nag-drop ang property market that time. From 66,000 na pera mo, naging 49,000 siya. Maraming natakot. Maraming nag-withdraw. Nag-encash sila. Nilagay na lang nila sa mas safer na investment, maritime deposit or yung bonds, no? Mas safe ito. Kaya kinuha nila yung, baka kasi bumagsak pa eh. 66,000 dati, naging 49 ngayon. Baka maging 30,000 o bumagsak pa, kunin ko na kagad. Alam nyo ba na after 3 years, no, yung mga walang ginawa, no, hinayaan lang nila, 66, 49, makaka-recover pa naman ang market. Naging 81,000 siya. Yung mga may nag-withdraw na naglagay lang sa time deposit is naging 53,000 lang. Mas na naging better pa yung mga walang ginawa, no? Yung nag-ride lang ng volatility, because investment market, it will goes up and down, pero kung long term siya, it will go up again and it will recover. Panglima, pay attention to fees. So kung ano man yan yung investment natin, management fund man yan, maaaring kahit superannuation ninyo, no, you look yung fee na tinatanggal sa investment ninyo, maaaring investment fee or administration fee. Another example from Invest Smart naman ito. Kung meron kang 10,000 na investment, na yung investment fee is 1.5%. After 30 years, yung pera mo is magiging 89,651. Yung isa naman na product, no, 10,000, same investment, pero 0.5% lang ang kanyang investment fee. After 30 years is meron siyang 120,781. So, investment fee pa lang, kung long term ang usapan, kahit na 1% lang difference, no? Sa dalawang example na yun, 31,000 ang better off yung mas mababa ang investment fee. 31,000 is a big money, no? Parang brand yung kotse na yun later on, no? Pang-anim, you have to pay your credit card on time. No, another example ulit ito ng CanStar naman ito, nabasa ko sa CanStar ito. Ang average credit card debts ng Australian is 3,600. Kung may credit card ka, ang average na utang dyan is 3,600 ng mga Australiano. Kung babayaran mo lang ang minimum niyan, it will take 34 years to pay. At ang interest niyan is 7,500. So imagine mo, 3,000 na ang utang mo, 3,600. Pero, di ba, interest na binayaran mo is halos doble. Kaya nga ako mismo, no, I don't have a credit card. Debts, wala mismo akong credit card. I use a debit card. Ang pangpito nating strategy dyan is you buy a family home. Kung afford mo, or buy a home that you can afford. Nothing against those nagre-rent, no? I mean, kanya-kanya naman ang sitwasyon ng tao. Pero if you can afford to buy a family home, bili ka. For me kasi family home is an investment machine din. Natulog ka lang dyan. Aside from emotional advantage of owning a family home, di ba? Ang iba kasi ang emotional advantage na nakatira sa sariling bahay. Walang presyo yun eh. Pero kung ang pag-uusapan natin is investment, a family home is an investment machine na maaaring may mag-share din sa inyo, no? Kung mag-comment kayo na binili mo itong family home 10 years ago, ang nagdoble din siya. So, it's an appreciating machine, di ba? And the good thing about family home is it's tax-free when you sell it, no? In the future, hindi natin alam, no? Maring ibenta mo siya, yung tubo mo is wala siyang tax. Ang taas ng tax ng Australia, pero family home is isa to sa na-exempt sa tax, no? Yung capital gains tax natin. And pagdating naman sa pension age natin, no? Family home as well is not asset tested. So, dalawang advantage ng owning a family home. Kung nagustuhan mo ang video na ito or may natutunan ka kahit isa, i-like mo naman or mag-subscribe ka to inspire me to do a similar kind of video. Kung meron ka namang kaibigan, kamag-anak, kapamilya na maaaring matuto sa napag-usapan natin ngayon, i-share mo naman itong video sa kanya. And then, magkita-kita ulit tayo next week. Bye!